Guys, welcome dito sa The Sun and Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Oh, minumapang. Already a hero I'm healing, and I was running out of luck. I never thought I found this feeling, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. If you want the truth. Oh, may mga guarded na tao. May mga guarded na tao. Kasi na-stagnant sila. Hindi sila makapag-take na action o kapag hindi sila makapag-atake sa'yo. Parang wala silang vitality, wala silang energy. They're guarded, no? Lalo na nakita nila na naka-recover ka na sa sadness, no? And hindi ka na matamlay. Hindi ka na matamlayin. Naging guarded sila, naging defensive. Oh. Parang binabantayan ka nila na alam nilang hindi ka na naging matamlay. Yan. Ang gusto nila maging matamlay ka. Mawalan ka ng vitality. Mawalan ka ng energy. No? Parang bitter sila na active ka. At ayaw nila maging active ka o maging aktibo ka sa mga ginagawa mo. Ayaw nilang yung nabubuhayin ka ng loob. Kasi binabantayan nila kung payaman ka, kung maasinso ka na. Yeah. Kung payaman ka o aasinso ka na. Kasi ayaw nila. Kaya binabantayan nila, naging defensive sila. Ayaw nilang yumaman ka. Kasi alam nila yayaman ka eh. Dahil nakikita nila sa'yo na you're capable, na yumaman. Lalo kung may napatunayan ka na nagawa mo na yon. Baka nga, kung may nagawa ka na, no? Na napaasenso mo yung sarili mo, yung buhay mo, na marunong ka sa hanap buhay, no? Marunong ka magdala, marunong ka sa negosyo, marunong ka sa susunod na ko, ipit. Sa kahit anong hanap buhay, huwag lang tangga, ipit ka dyan. Na alam nilang madiskarte ka sa buhay, no? Marunong ka sa hanap buhay, kahit anong hanap buhay, lalo kung sa business, no? Diyan karamihan umaasenso yung tao sa negosyo, no? Basta swertein lang at tama yung lugar na pinagninegosyohan niya. Ay bitter sila, guys. Ayaw nilang yumaman ka. Para bang ang tingin nila pag yumaman ka, ano ang tingin nila pag yumaman ka? Katapusan na nila pag yumaman ka. Katapusan na nila. Bakit kaya? Wala, dumugo yung utak ko ata. Hindi. Ako napupunta ko eh. Yak. Doon ka. Ay, sikip yak ko. Doon ka mo. Yak. Doon ka mo banda. Oo. Katapusan na daw nila pag yumaman ka. Katapusan na ng maliligayang araw nila. Kasi ma-frustrate sila. Pag nakikita kang namumuhay ng mayaman, marangya, na maganda yung buhay mo. Kung sakali na nagawa mo na yun, alam nilang capable ka, no, na yumaman. Alam nilang mabilidad ka. Alam nilang kaya mong gawin yun.
Baka ang iniisip nila, gantihan mo sila. Katapusan na nila. Hindi. Katapusan na ng pangungontrol nila sa buhay mo. Ayun, katapusan na ng pangontrol nila sa buhay mo. Ayan. Ay, katapusan na ng pangontrol nila sa buhay mo. O see? Ay, gusto ka nilang kontrolin. Gusto nila ng may kinukontrol sila. Idiot. Idiot. Ang tawag dyan. Foolish, no? Napaka-crook na kulang ata sa pag-iisip yung ganyang mga tao. Katapusan na ng pangungontrol nila sa'yo. Pag yumaman ka daw. Ba't nakokontrol ka pa ba nila? Hindi na. Hindi ka na nila nakukontrol. Anong tingin nila? Nakukontrol ka pa nila? Oh, yun ang tingin nila. Oh, 501. So, na naharangan nila yung path mo, na na-challenge ka pa nila, na na-restrict ka nila, na naharangan ka nila, para hindi ka yumaman, gano'n. Yun ang tingin nila na nakukontrol ka pa nila. Mga narcissistic yan malamang. Mga narcissistic ba yan? Oh. Mga narcissistic na sila, guys. Mga narcissistic. Saan yan sila ilagay pagka namatay sila? Yung kaluluwa nila sa impyerno. Narcissistic sa impyerno. They end up in impyerno. Oh my gosh. Halata naman Saan pa ba? Alangan sa langit. Ano tingin nila sa langit sila mapupunta? Yan yung mga taong mga pa-hide, kamirada, patriotic sila, guys. At gusto nila ng control. Parang may diferensya. Bakit gusto nila ng control sa buhay mo? Parang may diferensya sila. Parang may problema at tao, may sakit sa pag-iisip. Maliban sa narcissistic, may disorder nga kasi narcissistic no. May sakit sila sa pag-iisip, kaya ganyan. Gusto nila ng control, may sakit sila sa pag-iisip. May sakit sa pag-iisip. Pag mga gano'n na may sakit talaga sa pag-iisip, lalo kung sa lahi, guys, no. At minsan hereditary yan siya namamana yan. Magamot sa doktor, alangan. Magpa-check up sa doktor hanggat hindi pa lumala ng maagapan, no? Madami namang nagpapa-check up niyan sa doktor. Madaming nagpupunta. Sila mismo ang pupunta sa doktor para lang mapagaling yung sarili nila. Para gumaling sila. Ano ba yung lahi nila yan? Na may sakit sa utak? Lahi nila? Hindi. Ano yun? Dahil sa inggit ba nila? Kung kaya nagkaroon sila ng sakit sa utak dahil matindi sila mainggit? Tingnan natin ha. Hindi. Dahil ba sa kagawa nila ng witchcraft kung kaya nagkaroon sila ng sakit sa pag-iisip. Doon, di ba? Doon ang galing doon nagmula. O yun ang pinagmulan ng sakit nila sa utak, yung paggawa nila ng witchcraft. Nakakaano nga yan siya, guys, nakakasira ng ulo yan, yung witchcraft. Nakakabaliw daw yan Nakakasira daw ng ulo yan. Kasi yung orasyon, sino bang nakatry na mag-orasyon? Lalo kung baguhan ka sa mga ganyan. Pag mag-orasyon ka, mahilo ka Nakakahilo. Sino nakanotice niyan? Lalo sa mga baguhan. Meron mga orasyon na depende sa meron namang orasyon na pang-harm. Yan.
Depende sa orasyon. Kaya nga merong sa side ng good, pero sa side ng evil. So, nasa tao na yun kung saan sila papalig, sa side ng good or sa side ng evil. Ano? Doon sila nagkaroon ng sakit sa pag-uutak. Doon ang galing sa gawa nila ng witchcraft. Karamihan, pag i-clarify ko kung saan nanggagaling yung sakit nila sa pag-iisip. Sa witchcraft. Sa gawa nila ng witchcraft. Kung hindi man drugs, no? Sa witchcraft. Sa gawa nila ng witchcraft. Well, hindi yung ginawa nila ang nabaliw. Sila ang nabaliw. Sila na siraan ng ulo. Sila ang nagkaroon ng mental problem. At nagkaroon pa sila ng disorder, no? O matagal na siguro talaga yan na may disorder sila. Pasensya na, nandito yung mga alaga ko. Kanina, ang daming mainit kasi, kaya ang dami nilang yung mga hindi ako nakabili ng sibin eh. May mga naggapangan. May langgam pa. Mainit is labas. Ano yung spiritual ang ginagawa nila, the Hierophant, spiritual. Doon sila na siraan ng ulo sa gawa ng spiritual. Nasira talaga ng ulo yan. Yun nga lang orasyon eh, may hilo ka na sa orasyon eh. Ayan, baka na ako, wala ko kung ano yung ginagawa nilang witchcraft. Oh. See? Tapos mapintangan nila yung ginagawa nila ng witchcraft na baliw na kasi ginagawa nila parang baliw daw lang. Pero hindi nila alam. Bumabalik sa kanila kung kaya nasiraan sila ng ulo. Hindi. Talaga epekto ng witchcraft yun sa kanila. Yun na yung epekto. Yan na yung parang karma. Karma kung tawagin. Karma. Bad karma nila. Siraan sila ng ulo. Karoon sila ng mental problem. Hindi disorder ha. Talaga natural na yun sa kanila yung disorder na yan. Na-develop yun sa environment yung disorder like narcissism, di ba? Narcissistic sila. Yung sakit sa ulo nila o yung sakit sa utak o yung parang baliw nga, parang very insane, ay galing yun sa sa witchcraft. Sa gawa nila ng witchcraft. Yan. Kasi gusto nila ng control, gusto nila mag-control sa iba. O yung utak nila tuloy ang nasira. Yan, nabaliw. Hindi dahil sa bumalik sa kanila yung witchcraft nila, kundi bad karma nila yun. Nabaliw sila. Tapos, afterlife, may impyerno pa sila. Diba? Double parusa. Ba't kasi mangontrol sila? Ba't kanila gusto kontrolin? Tapos na daw maliligay ang araw nila, tapos na daw ang pangontrol nila sa'yo pag yumaman ka. Sipin yun. Binabantayan nila yung galaw mo, yung buhay mo, kasi matapos na daw yung ayaw nilang yumaman ka. Matapos na daw yung pangontrol nila sa buhay mo pag yumaman ka. Oh my gosh. Gusto ko pala nilang kontrolin forever. Diba? Baliw na nga eh. Kaya ganyan sila mag-isip. Ganyan yung utak nila. Ganyan yung pag-uutak ng nabaliw sa witchcraft. Ano yung next na mangyari sa buhay mo? Upright pa tong King of Pentacles. Ay. What's the King of Pentacles in reverse? Ay,
King of Pentacles and Queen of Pentacles. Darating si King of Pentacles in reverse sa'yo. Darating siya. Si King of Pentacles in reverse kasi pair to guys, huwag clarify ko ba? Yung magiging partner mo. Ano yun siya? Pair yun siya guys eh. It's your parang counterpart or parang ano kayo eh. Husband and wife. Parang ganun ba? Kaso lang, ang energy niya ngayon ay King of Pentacles in reverse. Ibig sabihin, unstable siya at hindi siya secured right now. Hindi siya grounded pag mga ganyan. Parang hindi nakafocus sa trabaho niya. Parang nawala ng gana magtrabaho o gawin yung trabaho niya na parang hindi siya naging hardworking ngayon. Siguro dahil unstable siya. Yan. Four of Swords. At may oras dito. May nakatakdang oras para ma-unite kayo. Meron. Kaya may orasan. Yan o, may orasan. May nakatakdang oras para ma-unite kayo. O, di ba yung isang pair ng shoes na sa kanya, parang sa Cinderella ba? Yung isang pair ng shoes mo, kunwari ikaw yung babae, at ikaw si Cinderella. Yung isang pair ng shoes mo na sa kanya, yung isa na sa'yo. So, may nakatakdang oras para ma-unite kayo at makumpleto na yung shoes mo. Ganun. Ayan. Makumpleto na kayo. Magsama na kayo. Mala fairy tale ang inyong love story nitong person na to. Parang sa Cinderella. May orasan pa. Ano yung energy mo pa ngayon? Ito walang reversal to. Balance. You're fair. You know how to judge what is right from wrong. You know, kasi may timbangan. You know what is evil. Madali mo ma-determine yung evil from good. Yan. Kung sino ang hatulan sa impyerno, sa hindi matulan sa impyerno. Actually, madali talaga ma-determine yan. Ako nga eh. Di ba? Pag evildoer na hindi makatwiran ang kanilang mga ginagawa, yun naman ay impyerno. Actually, madami nasa impyerno. Pero a very few ang nasa langit. Dahil madami ang evildoer, madami ang pinapairal ay selfishness, greediness, gusto makontrol. Kagaya nito mga narcissistic nito. Ewan ko lang kung isa yan o marami sila. Isa lang ba to yung gusto makontrol sa'yo? Isang tao. Na isang tao. Isang tao yan. Babae ba yan? Yung gusto makontrol sa'yo? Hindi. Lalaki. Lalaki siya. Hindi siya babae. Lalaki. Kasi bakit gusto niya mangontrol? Kasi may sakit siya sa ulo. Dahil sa epekto ng witchcraft sa kanya. Nasiraan na siya ng ulo dahil sa kagawa niya ng witchcraft. Diba? Ulit ko lang. Yung nababas kanina. Yan na yung sign na may ano na siya sa ulo. May sakit sa ulo. O nababaliw na siya. Baliw. Kasi pati yung buhay mo gusto kanyang kontrolin. Isa lang pala yan. Ano ang nagustuhan? Nasa kanya na yung shoes mo. Kung ikaw yung babae, no? Kasi para sa Cinderella nga. Ano yung nagustuhan? So, ibig sabihin, kilala ka na niyan. Ano yung nagustuhan sa'yo ng person na to na si King of Pentacles in reverse?
may pinagdadaanan to for sure. That's why ungrounded, unstable, ganyan. Yung energy niya. Emotion and intellect. Kasi balance, united, yung emotion and intellect mo. You're strong. Strong yung personality mo. Very courageous. Kasi nga, nagtutulungan at united yung iyong emotion and intellect. Ayan. Ano yung wishes mong magagrant? Kung ano yung mga nasa isipan mo na winish mo. Kung ano yung nasa isip mo na siguro gusto mong mangyari, na magkaroon na ng stability sa buhay mo. Yeah. Magkaroon na daw ng stability sa buhay mo yun. So ano pa? Ikaw nakakaalam ko ng mga wishes mo. Yung palagi mo wini-wish for sure. Na nag-wish ka gamit yung isip mo. Pwede ka naman mag-wish gamit yung isip mo lang eh. Na hindi mo kailangang banggitin, hindi mo kailangang sabihin, hindi mo kailangang ilabas sa bunganga mo, di ba? Ano pa nagustuhan sa'yo ni King of Pentacles in reverse na yan? Knight of Wands, isa lang marami. Kasi you're passionate and active, energetic, fiery, you're brave, may pagka-aggressive kasi Knight of Wands. Yan. Happy-go-lucky. Pero iba dito yung Knight of Wands. Para bang napakatapang mo. No? Parang napaka-brave mo. Napaka-brave mo. Napaka-brave mo daw. So, yan. Di ba rin maging brave, di ba rin maging matapang basta nasa lugar. Ikaw yung tama, di ba? Mahirap yung ikaw yung magmatapang-tapangan kung ikaw yung mali. Kasi, abutin mo karma. So, okay, parusa. Katulad nito. Nagmamatapang-tapangan. Siya ang mali. No? No? Malakas yung loob niya mong bantay ng buhay mo, na mangontrol ng buhay mo. Yun pala kay ano siya. Baliw. Baliw na yan. As in, baliw na talaga siya. May ano nga siya, may sakit sa ulo sa utak. Baliw na talaga siya. Yung gusto mangontrol na yan sa'yo. Baliw na talaga siya. Yung utak niya. Baliw na nga talaga siya, guys. So yan ang ibig sabihin na sinabi kanina na may sakit siya sa ulo. Baliw na talaga siya. Bagay niyan ilagay sa, hindi sa ilagay, kundi ipagamot ng pamilya niya. Nalatawa ng pamilya niya na baliw siya. Maliban na kung hindi nalata ng pamilya niya na baliw siya. Pinipilit niya itago yung pagkabaliw niya. Pinipilit niya itago yung pagkabaliw niya. Nagtataas siya ng wall, naglalagay siya ng boundary para hindi malaman na baliw siya. Pero alam niyang baliw na siya. Alam niya. Alam niyang baliw na siya. Sipin mo yun. Hindi talaga matino yung gusto kanyang kontrolin. Gusto niyang kontrolin yung buhay. Diyos niyo. Isipin niyo yung ayaw niya yumaman ka kasi katapusan na ng pangontrol daw sa buhay mo. Oh my gosh. Baliw talaga siya. Baliw talaga siya, guys.
Um, ano yung feelings pa sa'yo? Anong feelings sa'yo ni King of Pentacles in reverse? Upright ba to? Nine of Swords. I just wanna be part of your symphony. Nine of Swords in reverse. Full of negativity to. Pag mga ganyan, magandang lumayo sa mga ganyan eh. Kasi full of negativity yan. Kasi may iniisip niyan. Yan yung mga kadalasan na nakapang psychic attack din. Kasi nga baliw na yung utak niyan. No? Kung ano pinag-iisip niyan. Nine of Swords in reverse. Na hindi na siya stressed. Hindi na siya problematic. Hindi na siya namumroblema o yung nag-overthink. O hindi na siya nagpapaka-stress. O hindi ka nagdadala ng problema sa kanya. Yeah. Hindi ka nagdadala sa problema sa kanya. Hindi ka nagdadala ng problema sa kanya. Instead, gusto niya ma-unite kayo. Gusto niyang mag-umpisa na kayong magsama. Kasi Ace of Pentacles to, clarified by Lover's card. Yung ma-unite na kayo, yung mag-isa na kayo, yung pagsamahin na kayong dalawa, yung mabuo na kayo, yung mabuo na yung shoes, yung dalawang shoes, yung dalawang pair of shoes. Yung pair of shoes na lang, gano'n. Ano pa? Iniisip ni King of Pentacles in reverse. The Devil. What's with that? The Devil. Obsessed siya kakaisip sa'yo. Obsessed. Obsessed na. Na yan ang nagpupush sa kanya, no? Yung obsession niya. Yung obsession niya sa'yo, yan ang nagpupush sa kanya na mag-take na action para magsama na kayo for once, so para maging partner ka na niya. Para makasal na kayo kasi for once, or para magsama na kayo sa isang bahay. Obsessed. Obsessed sa desire niya na makapiling ka na mapangasawa ka na. Clarify ko. Hindi. Obsessed siya. Obsessed siya na saan? Saan siya obsessed? Sa tawan mo? Baka sa tawan. Hindi. Obsessed siya sa attention mo. Attention mo. Hindi. Obsessed siya sa'yo sa gusto niya makipagtalik sa'yo. Ganon, obsessed. Gusto niya makipagtalik sa'yo. Gusto niya mabind kayong dalawa. Eight of Swords. Yan. Mabind kayong dalawa. Yung obsessed siya makipagtalik sa'yo. Ano pa? Ang gusto niya mangyari sa inyo. Yung palagi kayo magtalik kasi obsessed siya sa'yo. Oo. Oo, yun ang iniisip niya palagi. Isip siya ng isip na gusto niya makipagtalik sa'yo. O nag-imagine siya palagi na nakipagtalik sa'yo.
Oo. Kaya napuno na ng baggage yung isipan niya. Oh. Parang napuno na siya. Hanggang sa na full na. No, na kailangan niya na mag-take na action. Na kailangan niya ng gumawa ng move para mangyari na yung gusto niya. Kasi obsessed nga eh, sa'yo eh. Oh. Dahil gusto niya ng may mangyari sa inyo. Ang mabind na kayo. Ang ma-unite na kayo. Ang maging isa na kayo. At magsama na kayo para palagi niyong gagawin yun. Yan. Oh, para palagi niyong gawin yun. Medyo bastos yung reading. Pero, inaalam nga yung totoo dito eh. Kung ano ba talaga, no? Ano pa, kasi tingnan niyo yung devil dito. Para bang intense na intense, passionate na passionate. Iba yung devil dito yun. Parang handang-handa, parang handang-handang makipag talik, ganon. Parang seductive, ayan seductive yung devil dito. Kaya doon ko nakuha na yun, obsessed siya sa'yo na gusto niyang makipag talik yan sa'yo. At palagi niyo daw gagawin yun pag nagsama na kayo. Kaya ang gusto niya magsama na kayo para palagi ninyong gagawin yun. Kasi sa imagination niya lang yun na-experience sa ngayon. Hindi in reality. Napuno na siya, no? Naging baggage na. Napuno na. Siguro na consumption yan kasi hanggang imagination lang. Hindi pa nangyayari in reality. Or kung nagawa nyo man yan noon, kung sakali man, ay ngayon na hindi nyo nagagawa. Sa imagination nyo pa lang, no? Or sa isipan niya pa lang. Hanggang isip niya pa lang. In reality, hindi nyo pa ginagawa or hindi nyo ginagawa. Mahilig itong mag-imagine itong person mo, for sure. Nababaliw ba si person mo sa'yo? Si King of Pentacles and Reverse? Nabanggas kamay ko. Upright ba to? Nababaliw daw siya sa'yo. Matindi attraction niya sa'yo. Parang umaapoy. Intense. 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 And may pagbabalik. Gusto niyang bumalik. Dahil sa intense passion. Intense desire niya sa'yo. Na gusto niyang magkaroon ng balance sa inyo. O what's with the 8 of Cups in reverse here? O, para ma-unite na kayo. Gusto niyang para ma-unite na kayo. Yung swertihin siya na magsama kayong dalawa. Ayan o. And you will feel at home that there's balance, harmony sa inyong pagsasama. Ayan. Umiwik, ang umiik. Halika ma'am, sadali. Lab, dali. Mainit. Wow, lang ka lang. Pinatay na aircon eh. Natitipid tayo pagka. Naku, nagalit. Wala na aircon daw. Naku na. Natitipid tayo na aircon. Anong kuryente? Galit, oy. Grabe init kasi talaga dito, guys. Isla kasi ito. Kasi summer na eh. Galit sila, mainit na. Mawa na. Ortodis dyan. Doon na kayo sa labas. Ngayon ako sa labas din. Dandan. Sa labas na. Si pasukan pa, mainit na dito. Mainit. Wala na aircon. Gusto niyang magkaroon ng balance talaga sa inyo. Kaya,
Porsigido to na bumalik. Lalo kung tumalikod to sa'yo o lumayo. Yan. Anong gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles in reverse? Gusto niya magkabati kayong dalawa. Lalo kung nag-away kayo na noon. Six of Swords in reverse. Oh. At ang makabalik sa'yo. May pagbabalik, may pagbabalik. For sure, tumalikod, tumiwas mo na to. Lalo na kung nag-away kayo. O nagkaroon ng misunderstanding sa inyo. Kung ayaw niya makipagtalo sa iyo noon or kung ano mang reason kung bakit may paglayo and then babalik siya para magkabati na kayong dalawa, para makipagbati sa iyo, para pa nagkaroon ng tampuhan o away sa inyong dalawa kasi may 5 of Wands in reverse. Ano ba nagustuhan sa'yo ni King of Pentacles in reverse na yan? Na talaga na fall in love siya sa'yo. Fall in love. Yan. Upright pa to, 9 of Pentacles. Pwede na yan, upright. Puro pa lang. Kasi, ano kayo you're stable, secured, you're attractive, independent, confident. Ayan. Ano pa? Ano pang reason nito? Itong gusto mong control sa buhay mo. Nasira ulo na yan. Ano pang reason niya? Bakit gusto ko niyang kontrolin? Dahil maliban sa sira ulo siya, maliban sa baliw siya, natingin niya powerful siya pag kinontrol ka niya. Tingin niya daw powerful siya pag kinontrol ka niya. Kasi baliw nga siya Sira na yung ulo niya Isipin mo yun, kontrolin ka niya dahil lang. Gusto niya powerful siya. No, ganun ang tingin niya sa sarili niya, powerful siya. Yun pala kayo, nasira na yung ulo niya. So, ito na lamang guys. Ano bang buhay ang ibibigay sa'yo ni King of Pentacles in reverse na yan? Snake, na protected ka. Puprotektahan ka niya sa evil, sa mga ginagawa ng, kasi may yellow beaver, na mga evil na mga tao, evil forces, mga deceit and scheme nila, sa mga spells, mga ganun. Ano pa ang buhay na ibigay sa'yo ni King of Pentacles in reverse? Yung maging gentleman siya sa'yo, kung babae ka. Maging courageous to, na protektahan ka. Kasi meron pating snake dito. Siya yung magpuprotekta sa'yo sa mga, parang siya yung yellow beaver ba, no? Magpuprotekta sa'yo sa mga evil, sa mga deceitful, sa mga cunning na mga tao, sa mga evil na mga tao, mga ganun ba? Or evil forces, mga ganun. Pati, sa mga evil na tao. Pwede din sa mga evil na elemento, mga gano'n. Evil na, any evil. Okay. Ano pa ang buhay na gustong ibigay sa'yo ni King of Pentacles in reverse na yan? Yung makasal kayo, yung magsama talaga kayo, yung maging asawa ka niya. Yung ikasal talaga kayo, bukayo. At yung magkaanak kayo, yan. Yung makabuo kayo, araw of intense passion niya sa'yo. Charot. Siguro libog na yan sa'yo. Hindi niya na matiis. So, ayan, ito na lamang guys for collective reading.